Good morning sa inyo guys. Ayan, so it's Wednesday. Oh! So, isang araw na lang guys. Ano na tayo? Off na naman. Sobrang bilis ng araw talaga dito sa Canada. Hindi, siguro ano lang no, kapag may ginagawa tayo, may busy tayo or may trabaho tayo. So hindi mo na mamalayan yung oras na ganun kabilis. Parang tulad ngayon, ba? Wednesday, tapos bukas Thursday, off na natin. So isang araw na lang guys. Ano na tayo? High na naman ang buhay natin. Tapos, ang maganda pa niyan, no? Ay kasi holiday sa Monday, so ang ginawa ay yung sa amin para sa night shift minove ng Sunday. So wala tayong pasok ng Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So 4 na araw yun guys. Ang balik ko Monday na ng gabi ulit. So sarap nun. Ano, 'di ba? Inggit kayo no. Joke lang guys. Yan. Parang syempre yan yun. Okay na okay, makakapahinga tayo ng mahaba-haba, no? Tapos, may plan kami this week. Pasyal namin si Zion sa Callaway Park. Ayan. No? Magra-ride tayo doon, no? No? Sasakay tayo doon. Gusto mo doon? Sasakay tayo doon? Sasakay tayo? Sasakay tayo doon sa mga rides doon? No? No? So yun guys, ang plano namin is Saturday kasi yun yung maganda yung weather. Actually, mas maganda yung... hindi! Baby, pwede na pala tayo Sunday, no? Kasi wala na akong pasok ng Sunday. Ha? Kailan ba magte-Thanksgiving sa bahay? Eh di Sunday na ng gabi. Tama yung pag-uwi natin. Ay hindi, magluluto pala tayo. No? Yun nga pala guys. Meron kaming Thanksgiving nila I mean kami nila Julius yan. All over the yun sa Canada. Pero syempre, expand kami ni Julius sa ni Deb. Balak nila dito sa bahay. Kasi nga kasi last year, doon kami kila Julius guys. And ngayon, nag-usap kami ni Julius, sabi niya dito na lang daw sa bahay. Siyempre, siguro mas medyo malaki. Okay naman sa amin, 'di ba? Para at least more bonding, 'di ba? Siyempre, tropa natin 'yan eh. 'Yan ang talagang unang nakasama namin dito sa Canada. Although tropa ko na si Julius matagal na. High school pa lang kami, magbarkada na kami niyan. Ayan. So, sa ngayon, nagluluto ako ng sinigang guys na ewan ko kung alam niyo yung pampano ba tawag doon, pampano. Basta ganun. Ayan, so nagsinigang ako guys. Ayan, tapos na siya, niluto ko na. Tapos yung buntot, pinanito ko. Yung mga ulo, yun yung ginawa kong sinigang. Siyempre, may sabaw. Importante kay Zion sabaw. Kasi alam niyo na, medyo masailan to si Zion. Hindi ayaw kumain pagka try yung yung mga rice. Gusto niya may mga sabaw-sabaw. Ayan. Tingnan niyo naman guys, ang kulit oh. Oh, 'di ba? Yung mga laruan niya na yan, pinagkakalat niya yan dito. Nilinis lang namin ni Emma. Actually, ako naglilinis dito ng bahay. Wow! Ako nag-aayos niyan, ako naglalaba dito. That's joke. Si Emma guys, pagdating sa mga ganyang mga gawaing bahay medyo hindi natin yan. Wala tayong alam diyan. Luto yan ako, luto. Pwede. Minsan, pagsipagin, punas-punas, ganyan, luto, hugas plato. Pero most of the time si Emma talaga yung gumagawa niyan. Especially ngayon, nung meron na kaming laundry, si Emma na yung lagi, naglalaba. Kasi dun sa kasi dati guys, sa luma naming bahay, ako yung naglalaba kasi nga binababa pa namin sa baba. So medyo mabigat, medyo hirap si Emma pag ganun. Yun. So ganun yung namin, setup namin yun. Laki ng bahay namin, no? Oh, 'di ba? 3 lang kami pero laki ng bahay namin. Ayan. So anyway, ayun, apply na rin namin sila mama. Kwento ko na lang din sa inyo. Apply ko na rin sila mama at yung kapatid ko dito. Papa-tourist ko. Ayan. So inaasikaso pa namin yung mga documents nila. And sana ma-approve. No? Sana. Ayan. So baby, kamusta ka? Kamusta yung school mo? Okay naman, napauwi ulit ng maaga. Bakit? Kasi may emergency pa rin yung instructor. So sana by next week okay na. Okay na yung family member yun. Siyempre hindi niya na dinidisclose. Basta hopefully daw makabalik na But siya. ilang weeks na ba kayo? 2 sessions nang wala and then sa Monday, holiday. So 3 ng sessions ang wala talaga. Okay. Yun. Speaking of holidays nga guys, no? Yun, minove nga kasi ng namin, team lead. Kasi mas maganda rin naman kasi kung i-set namin siya ng Monday, baga papasok kami ng Sunday tapos off na naman ng Monday. So maganda, ginawa na lang, minove na lang ng na Sunday para dire-diretso yung off namin.
Pero hindi ko lang alam sa mga ano no, sa mga day shift kung paano yung setup nila. Sa amin kasi sa night shift ganun yung ginawa ng team lead namin. So pero sana ma-approvehan kasi kakausapin niya pa rin yung yung manager namin si Austin. Pero yun yung plano namin. Ayan. So anyway, baliktarin ko muna tong isda natin. So ayun na guys, binaligtad ko na. Mas masarap yung medyo. Ang gusto kasi na mag-isa sa mga prito, hindi lang isda, baboy. Gusto niya yung lutong-luto talaga. Tostado, yun. Yun yung tawag doon, tostado. Eh ako naman kahit ano lang. Kaya naman yung bata, oh. Makulit, oh. Especially, lumalaki na si Zion, talagang makulit na, eh. Oh, ayan, oh. Di ba? Okay. Pag-usapan nga natin si Zion. May nag-comment kasi sa amin, guys. Ang sabi niya, maganda raw ba isama agad yung bata pag pumunta dito sa Canada? Or iwan mo na. Or iiwan. Sa tingin nyo, guys, oh. Iwan? Iwan si Iwan? Zion. Iwan? Sa tingin nyo, guys, ano sa tingin nyo? Iiwan ba namin to o ano? Iba-iba. Hindi, yun nga. Siguro, depende yun, guys, eh. Depende sa dami ng anak mo. At saka kung kaya mong iwan. Yun yung tanong, eh. Di ba? Kung kaya mong iwan. Personally. Yeah. Tayo kasi, personally, Hindi. ano yun, non-negotiable. Hindi kami pupunta ng Canada kung hindi to kasama. Kasi para rin naman sa kanya yun. Tapos ayaw na rin namin mag-taste. Ba't kami mag-taste na iiwan, di ba? Pero guys, nung una, nung nagpaplano pa lang kami dito, sabi namin, kaya din si Zion. Ganun lang. Pero hindi naman Baga, alam mo yun, minsan pipitik lang sa utak mo, sa isip mo na, iwan kaya din si Zion. Pero hindi. Ako una talaga sabi ko kay Emma, ayoko. Kumbaga, ano pa yung pinunta natin kung iiwan lang din natin siya, di ba? Tsaka, kakayanin naman. oo, kaya. Ako sa nakikita ko, pamula nung dumating kami dito, although dumating kasi kami dito, guys, 1-year-old pa lang si Zion, eh. So, hindi pa siya ganito kakulit, no? Hindi pa siya ganito kakulit. Pero, sinet na namin ni Emma sa namin yun. Kaya namin, syempre. Kumbaga, set up lang yan, eh. Di ba? Bakit ba nagdadalawang isip yung mga magulang? Yung ibang magulang, kung isasama nila yung anak nila. Tingnan nyo naman, guys. Di ba? Drama, di ba? So, anyway, yun guys, pasensya na ha, at naputol yung vlog natin. So, anyway, balik tayo dun sa topic, no? O, ikaw, babe, ano masasabi mo? Kung kaya mo ba iwan o ano? Yun nga, depende yun sa tao. So, tayo, hindi natin kaya yun. Pero may mga magulang din, syempre hindi natin ginajudge na mas maganda, iwan muna, saka na lang kukunin. For example, kung graduate na, at least dito kasi, nasettle na sila. Yung mga may hirap na pag-uumpisa, yung yung mag-asawa lang yung humarap, hindi na maidadama yung mga bata. So, okay din yun na diskarte. Pero yun nga, nasa sa inyo yun, kung kaya nyo, which is kung yun nga, kung may nakakagawa naman nun, okay sa kanila. Kasi at least kapag mag-umpisa ka talaga, kaya mo kumuha ng kahit anong schedule, hindi kayo mahihirapan sa shifting, hindi mo alalahanin pag sa kanila, paghahatid sa school o pag-iwan sa daycare. Marami talagang lesser na problems na ma-encounter kung hindi mo muna isasama yung bata. Yeah. Pero kami, since hindi yun negotiable sa amin, kailangan namin isama si Zion. So, i-face namin yung challenges, which is, ang challenge naman sa atin ganito nangyayari, setup sa atin. Yan. Kasi ang setup naman, kung magsasama ka ng bata, either i-daycare mo siya, yan, or yung schedule mo, i-setup namin ngayon, guys, panggabi ako. Panggabi, tapos ako yung aral, sa maga. ako yung mag-aaral, yan. Tapos, basta palitan. Habang nasa school ako, siya yung nag-aalaga. Tapos pag, naman, uwi niya. Pag uwi ko naman, guys, syempre, madaling araw ako uuwi, no? So, ang tulog ko niyan, palagay nyo ng 5:30 naman. Palagay mo ng 5:30. Minsan kasi gigising naman si Zion 9, 10, ganyan. So, okay na. Makakatulog pa naman akong 4 na oras. Tsaka si Zion naman kasi, guys, pag gigising siya, yung sasabihin niya lang sa akin na, Daddy, ganun lang. Nyari, hingi siya ng dede. Mabait naman siya. Hindi naman niya ako. Tapos nakakatulog ulit, nakakaidlip ulit ako. Tapos, minsan, pag kailangan na namin bumangon, syempre, mga 11 or 12, yan, luluto na ako. Tapos, papakainin ko siya. Hanggang sa, minsan kasi maaga din naman si Emma umuwi. Yeah, parang kanina,
8 to 10 lang ako. So, nandito na ako guys ng 10:30. O, So, pagpalik niya nga, doon pa kami ni Zion sa kama, nakahiga pa kami. Oo. So, may mga instances din naman na maaga ako. Tapos tulog pa rin sila. Yeah. Tsaka, yun talaga guys, pag kami dala kang bata, siyempre, sakripisyo din talaga. Oo. Yung iba nagsasabi na pangit daw yung night shift, dapat day shift na lang. Pero kasi, inisip naman namin to. Although, medyo mahirap nga kasi syempre, iba yung body clock niya. Iba yung tulog. Tapos, paano daw pahinga kung pagising ni Zion, tulog ka. So, pwede kang gisingin, maistorbo sa tulog. Pero kasi, inisip namin guys na temporary lang ito. Nag-uumpisa pa lang tayo. Hindi to forever. Yeah. So, feel namin, gaganda rin yung sitwasyon namin later on, lalo na kung may mga relatives na pupunta dito, tapos mag-school na si Zion, tapos magde-day ka na. Yeah. Tsaka yun nga, nabanggit ko kanina, yung parents ko, bala kami nga papunta dito para at least siya yung mag-alaga. Ang tagal nga ng papers Oo, yan. May mga konting inaayos. Syempre, hindi siya basta-basta na invite lang. Syempre, marami tayong prepare na documents, parang student visa din. Yeah. So, yan, we will get there. So, kung hindi naman kasi nag-night shift si Alwin, yung setting namin is, yan, i-daycare namin si Zion. Siya yung maghahatid or either ako before going to school. Pero ang inisip ko nga, buti na lang hindi natuloy. Kasi kung ako yung maghahatid, ang layo pala kung lalakarin ko kasi hindi nga ako nagda-drive. Kahit tanaw ko, pag nilakad mo, parang almost 1 kilometer din. Actually 1 kilometer yun, 970 mahaba rin guys kung lalakarin ko, tas itutulak ko lang ng stroller. So, kapag winter, hindi siya doable. Mahirap. Sabi ko ang kay Alvin, kung ganun yung naging setup, siya na yung maghahatid, siya din yung susundo. So, kahit maaga na ako, nandun lang muna si Zion kasi nga hindi ko siya mahatid or suntok. Tsaka feeling ko guys, halimbawa kung hindi man natuloy yung night shift namin, yun talaga yung magiging struggle ko or namin lahat. Kasi isipin nyo pagpasok ko ng, sabihin mo umalis ako ng 6:30 dito or 6, kailangan gigisingin na namin si Zion. Ihatid ko siya dito. Sasama na rin si Emma sa akin. Kasi, ang balak namin talaga noon, i-drop namin si Zion. Tatlo na kaming aalis dito Tapos, i-drop ko naman siya sa train station malapit dun sa amin. Tapos papasok ako. Then, pagdating sa hapon, susunduin ko naman si Zion. So, parang mas mahirap yung ganung setup. Tsaka kawawa kay Zion kasi gigising siya ng maaga. Which is hindi naman kailangan kasi hindi pa naman siya pumapasok. Gigisingin mo lang dahil gusto mo ihatid sa daycare or kailangan mo ihatid sa daycare. Pero, naiintindihan natin yun. Maraming gumagawa nun. Yung kapitbahay nga namin dito sa taas, yan, Ukrainian siya. Pag pumapasok ako ng before 7, kasi pupunta na ako sa bus station, nandiyan na yung bata sa labas, naka-stroller na. So, feel ko, inahatid din siya sa daycare. Kasi nga, syempre, anong gagawin ng bata? Ka-age lang yun ni Zion, 2 years old, ng, di ba, 6:30 a.m. Tsaka, so, ganun talaga. Yeah, tsaka si Zion pa naman, pag ginising sa umaga, iiyak. Talagang, syempre, nabibitin yung tulog niya. Ganun siya. Kaya siguro, mas sa amin, sa ngayon, ganitong setup, feeling ko mas okay sa amin. Okay naman. Kaya tinatanong ko nga siya, okay ka ba sa night shift? Okay naman. Hirap ba yung katawan mo? Hindi, tsaka ang sa akin nga guys, based dun sa trabaho kapag gagabi, mas maluwag, mas mas payapa, alam mo yun, peaceful, walang magulo sa floor. Kumbaga, yung buong warehouse kami lang 3, 4 nang gumagalaw. So, 'di ba? Kami, mas relax kami. Hindi kami stress talaga. Yeah. Kaya okay siya sa akin, hindi ako hirap. Tsaka yung pagdating ko dito, sabihin mong gigising ako na pag yung hihingi ng daddy si Zion, walang problema guys, kaya naman. Basta nasa lang yan, tamang setup lang din talaga, no? Yes. So, yung mga options na iisip ko, kung magdadala kayo ng bata dito sa Canada, una, either i-daycare nyo yan, tapos, or kukuha kayo ng nanny, which is hindi namin option. Kasi yung pagbabayad sa nanny, malaki yung bayad doon. Parang doon na mapupunta yung hourly mo na kinikita sa pagtatrabaho. Yeah. Pero yun yung iba, syempre yun yung ibang option. Yung pangatlo, dapat talaga shifting kayo ng schedule. Laging may iwan dito sa bata. So, yun yung naman, diskarte talaga. So, yung
sagot namin, problema ba ang bata dito sa Canada? Hindi siya Hindi. problema. Pero it can be challenging. Lalo na kunwari may 3 kang Oo, anak, yan. 4 Yan ang sasabihin ko sana eh. Pag marami kang Yan. anak, talagang... Kasi hindi lang isang iisipin mo sa schedule. Paano yung, kunwari, kung 3 anak, tapos 2 yung pumapasok na sa school, yung isa sa daycare. Di ba meron tayong friend na ganun yung setup, which is sa una, nahirapan. Yeah. Pero sa uli naman, syempre bilang magulang, Hindi. Tsaka- gagawa mo ng paraan. Oo, tsaka tumiming din guys. Nagkaroon din siya ng night shift. Yan. Kaya- In-encourage niya na night shift kasi Oo. makakagalaw talaga yung nag-aaral. Yeah. Hindi siya ma-stress. Kailangan ko na umuwi, ganyan. Kasi papasok na yung asawa ko na ganito yung oras. Maganda yung night shift Yeah. yung asawa. Timing din nga eh. Kung yun yung ganong diskarte yung gusto nyo. Otherwise, yun nga, daycare talaga lahat. Yeah. Galing nga din. As in talagang parang sa amin din, yung timing na nagkaroon ng night shift. Siya ganun din. Trabaho din siya ng maga. Tapos after ilang weeks, nilipat siya sa gabi. So, mas naging, siya, mas naging maluwag yung setup nila. Yun. Yan. So, yun yung diskarte namin, guys. Ha? Pero maganda rin, kung kayo, kaya nyo naman na iwan yung bata, tas Yeah. kunwari, pag PGWP nyo na Kunin. kukunin, o kaya pag PR nyo na kunin, mas okay yun, mas makakaipon kayo kung ganun yung diskarte na pipiliin ninyo. So, kasi feel free ka na talaga mamili ng schedule mo, wala kang iisipin na uuwian, Yeah. or ihahatid sa mga school. So, yan. So, it depends. So, it's your choice talaga. Yeah. Pero, pag ganung setup naman guys, para sa akin, parang doble yung gagawin mo. Kumbaga, gumawa ka na ng documents ngayon eh. Tapos after, kung pagkukunin mo na yung anak ko, ganun na naman, magpapasa ka na ng mga another documents, di ba? Ganun talaga. Pero kasi nga, dito, yung option na yun is maganda sa pag-iipon. Sa bagay. Makakaipon ka kasi pareho kayong pwede mag-double job. work. Ngayon kasi sa situation namin, guys, hindi kami maka-double job. Kunwari, Ako isang pa lang. job lang siya. Tapos ako pwedeng isang job, palitan lang. Hindi pwedeng double job pareho kasi syempre masasagasaan na yung oras. We just have 24 hours lang, di ba? Yeah. Divide mo pa yan sa shifting namin. So, ang sinasabi ko, yung sa iba, pwede mag-double job kasi hayaan mo lang mag-work yung isang partner, tapos ikaw din mag-work ka either 1 job o 2 jobs. So, bahala kayo. Yun. Yeah, okay din yung ganun. Pero, syempre, at the end of the day, syempre, yung pa rin naman, decision na sa inyo pa rin naman decision. yan. At least nakikita nyo lang yung sitwasyon namin, paano namin na-handle. Kasi may mga nagtatanong, kasi yung nag-vlog ako nasa school, di ba? May nagtanong, nasan po yung anak niya? So, yan, baka hindi niya nga alam kung nasa daycare ba, may nag-aalaga ba. Sabi ko, at our home. So, ibig sabihin si Alwin yung nagbabantay noon, either tulog siya o gising na. So, yun, shifting po yung ginagawa namin. Kaya, nakakapasok ako sa school nang hindi ko dala-dala si Zion. So, yun. Yeah. Tsaka na rin, siguro, kung medyo malaki na rin naman yung anak nyo at pwede nang iwan sa bahay, okay din yun. Pwede nyo rin dalhin yun. Kapag malaki na ha, oo. Pag malaki. Kasi ilang walang years problema. Ilang years old nga ba? Pwede mong iwan na yung bata? Hindi ko alam kung 12 to 13, ganyan. So, yan, ganun yung sitwasyon nila. Mama, Deb nila, si Siana. So, kasama nila yung anak nila. So, ganun na yung age, matanda na, pwede nang mo na iwan. So, okay na yun, guys. Hindi na problem. Pero kapag ganitong age, alagain talaga. Mag-worry ka. Kailangan mo ng diskarte. Kailangan mo pagplanuhan habang nasa Pilipinas ka pa kung papaano ba yung setup ninyo. Yeah. Kasi hindi pwedeng dito sa Canada yan, mangarag ka. So, dapat, kunwari, kung gusto mo i-daycare yung anak mo pagdating sa Canada, hanap ka ng province o area na may mga daycare. Kasi yun nga, yung sinasabi ng friend ko sa Toronto, naku, ang hirap o may listahan talaga doon. Parang pinagbubuntis niya pa lang Palista yung ka na. dapat nagpalista ka na sa daycare. So may mga ganong area ha na sobrang hirap maghanap ng daycare. So hindi naman lahat ganon sa Canada. Dito nakahanap naman kami agad dito sa Calgary ng day home, which is kapitbahay pa namin. So dapat talaga strategic, hanapan nyo yung location na pupuntahan nyo o rerentahan nyo, maganda yung location. So, merong mga amenities, merong malapit na school, malapit na daycare, so everything. Yeah. Siguro ang tip na lang namin ni Emma dyan, more research, especially sa provinces na pupuntahan nyo. Yeah. Like yung binanggit niya, no? Pag sa BC or Toronto, yan, no? Guys, kailangan palista pa kayo muna bago kayo maka-ano sa Not mga all ganun. areas, hindi kami sure doon. May nagkwento lang talaga yung sa Toronto, ganun yung ginawa niya, which is, after niya pamanganak, after 6 months pa yata, doon siya tinawag for slots.
Kaya talaga research din guys. Tsaka, yun nga, pag-usapan nyo mag-asawa kung paano yung magiging setup nyo pagdating nyo dito. At kung paano nyo aalagaan yung anak nyo. Kagaya namin, ganyan. So, ganun talaga. Okay, so wait lang guys ha. Check ko lang din muna yung ano. Siguro pwede na to. Papatayin ko na to. Patayin ko na itong isda. Luto na to eh. Ayan, nabaliktad ko na siya. Ayan o. Ito siya guys o. O diba? Ang sarap. Kakain kami ni Zion ng ano, ng sinigang. Ayan. Actually si Emma kasi guys kumain na kanina. Eh kagabi, kwento ko na lang din. Nagpa-Jollibee yung ano ko. Yung TL ko. So yun, ang daming manok na natira. So syempre, tinira natin yung ating asawa. Yun yung kinain niya. Chicken Joy. Okay? So, ayun guys, ano pa? May mapapayo ka pa ba, baby? Okay na yun? Yun lang naman. So yun lang naman guys yung vlog natin ngayon, ano? And yan, sana makatulong tong vlog namin ito. Kasi actually, dami ko rin nababasa na ganun nga yung comment na tinatanong kung paano raw ba yung setup namin. Kasi nga, alam nila may baby kami. Siguro kasi yung iba, parang bago pa lang sa channel namin, hindi nila napapanood yung mga luma pa naming vlog. So, sa bagay, ang tagal na rin kasi. Ubaga, almost 1 year na rin kami dito nagbo-vlog. Tapos lumipat pa tayo ng bahay, which is, dati, nagdidihome kami, lumipat ka rin ng shift ng work. So, naiba rin yung setup namin. So, dati, dinidihome namin si Zion. Pumapasok ako, nag-work ako, si Alvin nag-work din. Tapos ako susundo sa hapon yun. Pero ngayon, klase na lang ako, tas night shift siya. So, palitan. So, wala kaming daycare. Kaya maganda yung setup namin ngayon, guys. Although, sinasabi ng iba nga na medyo mahirap na, syempre, especially sa katawan ko. Kumbaga, hindi normal yung tulog ko eh. Hindi naman siya forever. No, tsaka bawian na lang niya kasi mahaba naman yung off niya. Yeah, pansamantala lang naman to, guys. O minsan, alam nyo guys, pagka off ko, ang gising ko alas 3 na ng hapon. Minsan, okay lang ano rin kay Emma, hindi niya ako iniistorbo pagka talagang natutulog ako. Minsan ilalabas niya si Zion dito, lalaruin niya dito. Pag si Zion kasi minsan guys, papasok yan doon. Kakatok, minsan sasara ni Emma yung pinto. Kakatok siya doon, so sisigaw. So doon pa lang kinokontrol na ni Emma. Kaya alam niya rin na siyempre yung pahinga, yung ano ko para makabawi ng tulog. Ayan. So, diyan bait naman ito asawa. Kailan na lang ko ito. Ambot. So yun guys, bali yun nga pala no, bali nabanggit ko kanina no, punta kami this weekend, yung plan namin is punta kami ng Callaway, siguro Saturday yan, para Sunday makapag-prepare kami nung ano, para sa Thanksgiving namin nila Julius. So, shoutout nga pala. Oh, yan, sige. Hindi ko alam na kung may namimiss ako, pasensya na. Pero ito lang yung mga nalista ko. Actually, 2 lang. Okay. So, si Uragon sa Canada, and then Heart Ann Gonzalez, isa ring ka-dreamer. So, yan. Hopefully, makita ka namin din dito sa Canada. No, basta guys, ano lang, tuloy nyo lang yung pangarap nyo kung may plano talaga kayo pumunta dito. More research lang din muna. Research muna, then pakiramdaman nyo kung kaya nyo ba ng ganitong setup, di ba? Pero sinasabi ko sa inyo guys, hindi although bago lang kami dito sa Canada, pero syempre, nandito kami para sa future ng anak namin. Okay guys, tapos na yung aking pagluluto ng pritong pampano at saka sinigang na pampano. Alright. So kakain muna kami guys. Yan si Emma, hindi nakakain, kami na lang ni Zion. At nagda-diet daw siya eh. Mayroon kasi ni Gabi. Kumain na kasi guys yan ng Jollibee. Ayan. So yun guys, so I hope na nakatulong tong video na to, especially sa mga nagtatanong dyan. Ayan, so yan yung setup namin guys, no? Ayan, explain na namin ni Emma yung side namin. And ayan, kulit ni Zion eh. Guys, hanggang dito na lang video namin. See you in the next one. Peace.